Nakikita niyo po yung slide? Thumbs up? Nakikita niyo po yung slide? Ayan, okay. So, ang topic po natin ngayon ay isang very common na sickness, no? In fact, tinatapos nga natin yung mga 10 common causes of death, no? And kasama po yan yung complications of influenza, no? Natapos na tayo sa cancer, sa cardiovascular diseases, sa stroke, no, sa diabetes, no. Ngayon naman ho ay punta tayo sa influenza. Okay? So, again, magdi-define tayo ng mga terminologies, no? Ano ba ang influenza? It is a highly contagious, no? Madaling makahawa na viral infection. At ang kanyang tinatarget ay ang ating respiratory tract. Ibig sabihin, mula dun sa ating ilong hanggang doon sa kaduluduluhang cell ng ating baga. And it affects all ages, bata, matanda, no? Lalaki, babae, no? At seasonal, ibig sabihin parang prutas, meron lang time of the year siya na pumapasok, no? Okay po? Ngayon, meron tayong isang condition, no, tinatawag nating cold, no, or na pagkakamala ito sa flu, no? Dapat maintindihin niyo to na ang cold ay number 1, may sore throat, merong sneezing, merong ubo, merong headache at merong fatigue. Okay? So, yun namang flu, no? May fever na wala sa colds, may muscle pain, merong chills, nagsusuka, at walang ganang kumain. Nakuha niyo po yun. So, kasi minsan, meron akong flu. Yun pala, ang ibig ko sabihin, colds. No? Isa po yan. Yung colds, actually, isa yan sa nagbibigay sa atin ng sign na mababa ang ating immune system. I'll give you an example. Halimbawa, napuyat kayo o kaya napagod kayo kahapon o kagabi. Anong nararamdaman nyo kinabukasan? Di ba meron kayong meron agad kayong sneezing, no? O sipon, no? O kaya ubo. Yun ang sure sign na bumaba ang iyong immune system. Tama po ba? Okay? So, yun ang wag niyo ipagkakamali kasi magkaiba. Pati yung kanilang virus, magkaiba. Sa cold, ang tawag ay rhinovirus. Lagi siyang nasa ilong. Rhino, parang rhinoplasty. No? Paritoke ng ilong, rhinoplasty. So, ibig sabihin, lagi nandito yung virus. Kapag bumaba ang immune system, sasabihin niyan, bumaba ang immune system ni Master Beans. No? So, atake na tayo. Halika na mga colds virus, rhinovirus. O yung isa naman, na flu, no, na nakahawa, na kukuha natin sa ibang tao o sa environment, mababa ang immune system ni Jenny A. Halika na, atake na tayo. So magkaiba silang virus, ha? Okay, tandaan niyo po 'yon. Ayan ang mga flu symptoms, no? Dry cough, inuulit ko, chills, no? Nanginginig ka. May fever, dapat may fever kasi sa colds walang fever Tapos tulo ng tulo ang sipon. No, nakakaubos ka ng isang box ng tissue. Merong headache at may muscle pain. Okay, tandaan niyo po 'yon, ha? Para dito pa lang alam niyo na, hindi colds lang 'yan. Okay, flu na 'yan. Okay? So, ngayon meron pang isang virus na kagaya rin ng flu, no? In fact, nanggaling nga ito sa flu Kaya lang nag-mutate, no? Ang tawag dito ay, alam niyo to, lahat tayo ay naapektuhan nito, yung COVID-19, coronavirus. Okay? Halos magkakamag-anak yung mga yan, no? Pero, sino ba sa inyo ang nagkaroon na ng COVID infection? Taas ang paa. Sino? Halos lahat siguro, no? Lahat tayo nagkaroon yan, no? Ako, hindi ako nagkaroon. Okay. Okay, so sa COVID-19, coronavirus infection, mataas ang temperature, nagchi-chills, no? Nagchi-chills.
Tapos nawawalan ng pang-amoy. Nawawalan din ng panlasa. Okay? Merong sore throat. Nahihirapang huminga, no? Siyempre, masakit ang katawan at tuloy-tuloy na pag-ubo. Okay? So, kakaiba yan doon sa colds and flu. Okay? Ang number one dito na unang-unang nararamdaman ay nawawalan ng sense of smell or taste. No? So, meron nga akong kaibigan sa bahay eh. Sabi niya, parang nawawala yung panlasa ko. Tikman ko nga itong ulam natin. So, hindi niya malasahan. Tikman ko nga ulit. Sabi niya, hindi ko pa rin malasahan hanggang naubos na niya yung ulam. No, hindi pa rin niya malasahan. Sabi niya, siguro may COVID ako. Oo nga, inaubos mo nga yung ulam eh. Diba? So, palagay ko nga, hindi lang COVID yung sa iyo. Katakawan yan. Ginawa mo lang excuse yung COVID. Okay? Ito naman. Ito pa, At minsan nagdadayariya, yung mga nagka-COVID, nagdadayariya yan. Actually, madalas, no? Pag inano natin, ginroup natin, mas maganda tong isa. Ayan, checklist, no? Yung sore throat, runny nose, sneezing, cough sa colds yan. Yung wala dyan, no? Lalong-lalo na yung vomiting and diarrhea, nasa ano yan? Nasa COVID yan. Okay? Pero both COVID and flu, lalong-lalo na yung flu, yung topic natin ay may fever and chills. Malinaw po yon? Pag may question kayo, taas lang kamay. Okay, pero natetest naman yan, no? Although, wala tayong ginagamit na test sa bahay sa colds and flu, ang COVID-19, no, ay natetest natin. Yung ginagamit nating COVID-19 antigen test, no? Parang pregnancy test lang yan. Pag isang guhit, letter C, dito sa letter C, negative. Okay? Pagka dalawang guhit, letter C at letter T, positive. So, dapat magstay na sa bahay. Okay? Maliwanag po yun. Ngayon, ano ba yung may pattern po yan? Dahil yan, lahat ho ng virus, meron ho silang pattern. Actually, healing yan eh. No, meron lang silang araw na pinagdadaanan, gamutin mo't hindi, nawawala. Ang nagiging problem lang dyan ay nagtatagal, nagkakaroon ng complication, bukod sa viral infection, nagkakaroon ng tinatawag nating bacterial infection. Doon nagkakaroon ng complication at problem. So day 1 to 3, sneezing, colds, no, running nose. Day 4 to 7, yung may muscle pain din. Pagdating ng day 4 to 7, nababawasan na yung symptoms. Like muscle pain, no, body aches. Pagdating ng day 8, no, onwards, wala na dapat. Pero nangyayari to kapag ikaw ay inalagaan mo yung sarili mo. Okay? Kaya ka nagkaroon kasi nito ng flu symptoms ay dahil mababa ang iyong immune system. Tandaan nyo, lahat ng dinidiscuss natin na sakit, ang labanan lang dito is the palakasan ng immune system. Okay? Maliwanag po yan. So, ano yung complications, no? Kapag napabayaan natin yung influenza infection? Number one cause of death dahil sa infection is pneumonia. Okay? Ano yung pneumonia? Tatlo yan. Fever, cough, dyspnea. Fever, cough, dyspnea. Okay? Fever, lagnat, cough, ubo, dyspnea, difficulty of breathing. Okay? Pag nakita nyo yun, malamang sa malamang, meron na siyang pneumonia. Ang ibig sabihin, nung una, flu symptoms pa lang. Dahil sa na-infection na ng bakterya, nagkaroon na ng pneumonia. Namamatay sila hindi dahil sa influenza, namamatay sila dahil sa pneumonia. Ito yung mga nauospital. Okay? Ang sumunod na complication ay, mali. Ang sumunod na complication ay bronchitis. No? Ibig sabihin, ang bronchitis, yung malaking daanan ng hangin. Bronchus. Ang pneumonia, infection hanggang sa dulong-dulo na tinatawag nating alveoli. No?
doon sa dulo ng lungs. Pwedeng isa lang na part ng lung, kanan, kaliwa, no? Pero yung bronchitis ay sa gitna, yung dinadaanan. At yan ay magsasanga. Dire-record daw tayo. Okay. So, gaano ba kalala itong yung influenza, no? Tingnan nyo 1 billion people with influenza every year. 1 billion. Okay? Yung 3 to 5 million, grabe. Yung favorite nating word, grabe. Okay? Severe. Di ba, Sir Vince? Grabe. No? Okay? And then, ilan ang namamatay every year? Every year, 400,000. More or less, 400,000 patients will die or have died every year. Ganong karami. Ngayon, kung kayo ay nag-iisip ng economics, no? Biro nyo 1 billion people with influenza every year. Eh yung iba sa atin, yan ang hinahanap. Eh. Sino-sino ba may mga sakit dito? Malapitan nga. Hindi ba? Tama ba ako? Okay, dito sa atin, no? Dito sa atin, last year, ang nagkaroon ng influenza ay around 30,728. Last year, according to DOH, from January to May. Okay? Pero the same time this year, January to May, tumaas, naging 65,859 cases. So there is an increase of about 114%. No? Ang namatay ngayong taon from January to May ay 186. Namatay dahil sa complication ng influenza. No? Pag tinignan niyo itong graph, ganyan. Okay, ito naman from 2021 to 2022. Tumaas din. Okay, so it is an ever-increasing case. Okay, so nakita na natin na may pneumonia, alam na natin na hindi colds, hindi rin COVID. So, siyempre, dadali mo sa emergency room dahil nahihirapang huminga. Okay? Yung iba kasi ino-observe lang eh. No? Pwede naman siyang i-observe kasi nga self-healing, no? Ang influenza. Pero pag nagkaroon ng complication, you have to bring them to the emergency room or bring them to your favorite doctor, no? Ngayon, ito yung cost para alam mo. 141.89 times 55. Magkano yun? So, one have to almost less than 10,000 ang mga gastos. Sa ER lang yun, ha? Wala pang doktor yun, wala pang nurse yun, no? Okay? Sa ER treatment. Pag ikaw ay na-hospitalize, no? Ikaw ay mag-spend ng something like $3,000 US, no? Sa 3 araw lang, ha? Imagine niyo magkano 'yon? 150 plus thousand pesos, no? In 3 days. Okay? Mahal na 'yon. Ngayon, meron namang ginagamit din, bibigyan ka ng flu vaccine, no? The vaccine, parang COVID vaccine, no? 1,500 yung pinakamura, 2,000 pesos yung flu vaccine. Sino ba sa inyo ang nagpapa-flu shots every year? Taas ang kamay. Meron ba? Wala. Meron. Ayan. Thank you. Meron akong issue tungkol sa flu vaccine eh. I have to tell you, no? So, it's up to you to grab kung ano yung aking opinion, no? Or take it or leave it. Parang gano'n. Okay? Ngayon, kung ikaw naman ay binigyan ng gamot, ang magagastos mo ay 4,500 more or less, no? Dahil sa mga gamot. Yung mga gamot na yan includes yung mga para sa sipon, decongestant, para sa yung vitamin C, no? Para sa lagnat, para sa muscle pain, no? Marami, kaya maraming gamot. Polypharmacy ang nangyayari. Ngayon, kailan ka magpapatingin sa doktor? Dahil sabi ko nga, pwede namang obserbahan niya sa bahay. Pero, pag meron ka na ng mga symptom na to, pumunta ka na sa iyong paboritong doktor. Number 1, pinakamalala, nahihirapang huminga. No? Huwag niyo i-observe yan. Sabi baka mawala yung paghihirap ng paghinga. Huwag niyo i-observe yan. Okay? Punta na agad sa doktor. Chest pains.
Maraming ibig sabihin ng chest pain. Pwedeng nahihirapan din kayo huminga, kaya nagchi-chest pain, or talagang namamagana yung inyong baga. Okay? Nahihilo. Okay? Nakukonfuse. No? Nalilito, nakukonfuse. Ano ba bibiling ko? Classic o premium? O kaya ay pro? No? Litong-lito na. O kaya, sino kaya ang iimbitahan ko ngayong sa lecture ni Doc Joey? Ayan, nalilito. Yun, punta na kayo sa doktor. At nagsusuka. No? Tanungin mo muna, buntis ka ba? Hindi po, may influenza po ako. Okay? Kasi yung mga nagsusuka, pwedeng buntis eh. Di ba, Ma'am Jenny? No? O. Okay, at ikaw ay nilalagnat at meron ka ng rashes. Ano ba yung rashes? Yung mga mapupula, no, sa katawan, buong katawan, sa muka, sa body, no, sa mga kamay, no. Punta ka na, wag mo obserbahan 'yan. Okay. Ngayon, pwede nating i-stop ang spread ng influenza dahil yan ay virus eh, no. Tingnan niyo tong isa, humatching lang siya oh. Ganyang karami yung droplets na punong-puno ng influenza na virus. Kaya minsan nagtataka ako doon sa ginagawa natin before sa COVID eh. Naaalala nyo ba? Meron tayong, tayo lang ang bansa na may face shield. Naalala nyo yung face shield? No? Tayo lang ang bansa na merong barrier. Ano ba, nagpunta ka ng bangko, may barrier sa lamesa ng teller. May barrier din sa lamesa ng manager, bank manager, no? Pero, yung bangko, air condition. Di ba? So, pag may bumahing, nakagaya nitong nasa picture, ito, ayan. O, may bumahing siya. Ayan. Iikot yun sa buong bangko. So, malalampasan niya yung mga barrier. Okay? So, yun yung minsan nakakatuwa eh. No? So, well, protocol kasi. Kaya sinusunod lang naman. Pero kung iisipin mo, hindi logical. Ang pinakatuwan-tuwa ako, alam nyo, yung sa angkas. May nakakita na ba ng gano'n? Yung sa angkas, yung likod ng driver ng angkas, merong barrier. No? Na nandun sa likod yung pasahero. So, paano kaya yun? Paano kaya open space yun eh? No? Di ba? So, may barrier na hindi kayo pwede mag-usap ng driver. Okay? So, tama ba? Minsan nakakatawa eh, no? Ay, nangyari. Ayan. Stop the spread. Paano? Tatlo lang. Stop the spread of virus. Number 1, kung sa tingin nyo kayo ay may flu, no? Alam nyo na kung ano yung flu, no? Magpahinga. Take bed rest. Okay? Sumunod, frequent hand washing for 20 seconds. Para kayong doktor na mag-oopera, 20 seconds, no? Ganyan ang paghuhugas, no? Hindi yung itatapat lang yung ano sa gripo, gaganyan lang, yun na yun, no? Sa pari po yun, yung ginaganon sa kamay, no? Pag magbukuha ng ostya. Sumunod ay takpan ng inyong cuff. Cover your cuff, either with a tissue or do sa shoulder, no? Sa arms, sa may arms, no? Nakaganyan, para hindi siya kumalat. Okay? So ano-ano yung possible na pwede natin gawin? Huwag ka nang mag-spread ng virus. Avoid close contact. Kahit na nasa bahay ka o nasa office, no? Stay at home. Work from home. Kaya nauso yung work from home eh. No? Cover your mouth and nose. Takpan ang bibig at ang iyong ilong. Ito na naman, frequent hand washing. No? Or alcohol. No? Maraming lumabas na sanitizer eh. Tapos, huwag hahawakan ng inyong eyes kasi merong malambot na part dyan, yung mucus. Ganon din ang nose, no? At inyong mouth. Kasi dyan pwedeng pumasok yung virus. And then, practice other good health habit. Okay? Pag-usapan natin yung mamaya. Sa medication naman, ang pinaka-common, lalo na sa US,
Tamiflu. Basta sinabi nagkaroon ng influenza, Tamiflu agad, no? Dito naman marami ring locally available na gamot. Isa pa nilang favorite ay yung Tylenol. Nakalagay cold and flu, severe cold and flu medication. Okay? Ngayon, ang isang binibigay na preventive, no, ay flu vaccine. Sino sa inyo ang nakapag-flu vaccine na this year? This year. Okay. So, parang ano lang yan, COVID vaccine. So, pero meron akong ano dyan issue no? So, kailan binibigay yung flu vaccine? Pag ang bata ay 6 months to less than 5-year-old. Pag sa bata. Pag buntis, no? At any stage. Pero hindi ako nag-agree at any stage. Kasi after 8 weeks lang ako nagpapabigay Kasi yung 8 weeks doon pala nagdi-develop yung baby. So, pwede maapektuhan. Ngayon, lahat ng adults na may ganitong kondisyon, heart disease, respiratory symptoms, neurological symptoms, immunocompromised, mahina yung katawan, may diabetes, may sakit sa kidney, at may sakit sa blood. So lahat kasi yan, kaya ganyan, compromise sila, mahina ang kanilang immune system. Kaya ang sabi sa kanila ay magpabakuna ka, magpa-flu shot ka once a year. Okay? Meron kasing tayong ang government, DOH, na National Influenza Vaccination Week. Okay, sa atin ginagawa yan bago mag-flu season. Tandaan nyo to Sa atin dahil tayo ay wala tayong winter, no, binibigay yan May, June. April pwede, April, May, June. Bakit? Kasi nagsisimula ang ating flu season ng July to October. Pero dahil malamig pa rin ang December hanggang February, nagiging flu season niyang matagal na imagine niyo ang tagal niyan. Basta lumamig na, no? Flu season. Kaya binibigay ang flu shot, okay, flu vaccine before, at least 3 months before the flu season. Kuha niyo po 'yan. So huwag kayong magpapa-flu shot ng November at December, huli na. No? Nandiyan na yung so wala nang masyadong magiging effect sa inyo kasi flu season na. Okay? Malinaw 'yon O yung take home ko, no? Huwag kayong magpapa-flu shot kung season na. Magpa-flu shot kayo kung kayo ay April, May, June sa ating bansa. Kasi sa ibang bansa iba dahil may winter sila. Okay? Ngayon, halimbawa, paano natin mapapabilis yung pagpapagaling, no? Number 1, masakit ang katawan, pain relieving meds. Yan ang conventional, no? Masakit ang braso, masakit ang balakang, masakit ang kamay. Okay? Gargle, no? Magmumog ng mainit na tubig. Pwedeng may asin, pwedeng wala. Heating pad, kung ikaw ay parang nagchi-chills, no? Para bumaba ng konti yung fever. Tapos yung iyong ilong ay sprayan mo ng saline para hindi mag-dry, no? Mawala yung mucus, mawala yung sipon. Siyempre, bawal na bawal ang manigarilyo. No? Bawal din ang vape. Kasi iba sasabihin, pwede ba vape? Hindi nga Bawal na nga ang magsigarilyo. Tapos warm, moist inhalation. Eto, alam nito. Ang tawag dito sa Tagalog ay Suob. Suob. Very good. Bigyan ng jacket yung sumagot. Okay, suob, no? Ayan. Eto, suob yan. Ito ay steam, medyo social yung kanyang steam, ang tawag dito, steam gadget. Pero wag naman masyadong ganito, no? Yung halos hindi ka na makahinga. Ito pwede. Ito medyo mahirap to, baka mamaya hindi na iba na pala, wala na palang malay no? Ganito pa. Hindi natin alam. Okay. Okay, ito maganda to. Ito, maganda to. Kasi kita mo lahat yung Pero kung ikaw ay walang ganyan, pwedeng palanggana, no? Yan, mainit na tubig.
So, ano ang ulit ko? Ang importante tayo ay well hydrated. Okay? Mamaya sasabihin ko na naman sa iyo importante kung bakit dapat tayo ay well hydrated. Stay at home, no? And rest. Yun ang tatlo, no? So, meron ba tayong pwedeng gawin? Pwedeng kainin? Meron, no? Ito ang tawag dito ay mga antiviral foods. Hindi lang siya sa influenza, ha? Sa ibang klase ng viral infection, meron din ginagamit. Ito yung mga prutas, meron tayo sa bahay ng ginger, yung mga vegetables, meron din tayo sa bahay ng garlic, sumunod ginseng, no? Oregano, yan. Fennel, okay? So, minsan, nasa bahay lang yung, nasa kitchen lang yung gamot natin eh. Hindi natin pinapansin eh. No? So, ang tawag dyan ay kitchen medication, okay? Sa mga iba naman like fruits, no? And veggies, spinach. Yan. Naku, lalo na yung mga berries. They are very good anti-flu, no? Ayan na naman yung ginger at garlic, green leafy vegetables at citrus. Siyempre, alam natin yan, citrus, no? Pero napapansin ko, pag umiinom tayo ng calamansi, no? Anong sineserve nyo? Mainit o malamig? Pag umiinom kayo ng calamansi, Maligam-gam, Dok. maligam-gam. Oo, sino na sumagot? Sir Leo. Salamat po. Maligam ka kasi, Thank you, Dok. kasi pag tama siya, pwedeng maligam-gam o kaya room temperature. Kasi pag mainit ang kalamansi, namamatay yung vitamin C na kailangan natin, nasisira. No, so umiinom ka nga. O ano to? Ang daming kalamansi nilagay ko dito. Pero ang ininom mo ay wala nang use. No? So wag nating maling practice 'yun eh. Nasisira ang vitamin C sa init. Okay? So dapat maligam-gam or room temperature lang. Ito, yan. Ulit ko, no? Marami pa. Oh, biro nyo, lagi sa lahat ng slide, nandiyan yung ginger tsaka garlic. No? Nasa bahay lang yan eh. Yung peppermint, isa pa yan sa mga tsaa, no? Na magaling. Okay? So, can you stop the flu after knowing this? Sa bahay lang, kayo lang? Walang kasamang doktor? Pwede, di ba? Kasi alam nyo na eh. Pero meron ako ikukwento sa inyo, no? Hindi nyo kailangan magkaroon ng flu. No? Kasi wag na natin intayin na tayo ay magka-flu, no? Bago tayo magsimula. Pwedeng preventive yan. Anong usapan? Sabi ko, palakasan ng immune system. Okay? Meron ba kayong alam na device na nakakapagpalakas ng immune system? Ako meron. Ang tawag dyan ay iTeracare device. iTeracare physiotherapy device. No? It's one of the greatest miracle, no, na dumating dito sa atin. I believe so. Okay? Ang tawag dyan ay iTeracare. Well, may disclaimer yan. This is not a medical device. It is a safe and certified electrical physiotherapy device. Okay? Ngayon, may tatlong kasi ini-integrate na principle lang iTeracare, no? Number one is the scalar quantum. Ang scalar kasi, yan ang nagbibigay ng magandang blood flow sa ating katawan. Okay? Sumunod yung quantum, ay yung quartz, no? Yung quartz, kaya may quartz dahil siya yung nag-iipon ng energy, halimbawa ng scalar at ng terahertz, siya yung nagpapa-enhance ng effect ng dalawang energy na yon. At ang sumunod ay terahertz. Okay? Terahertz kung ay galing sa hertz, no? Kung nakikinig kayo ng radyo, 630 kilohertz, 101.9 megahertz, no? Yun yung naririnig natin. Okay? Pero ito ay frequency, hindi siya radiation katulad ng sinasabi ng iba. Okay? Frequency, magkaiba yon, no? Kasi kahit isukat nyo
yung lumalabas dun sa Iteracare, zero radiation. Importante yun, zero radiation. Okay, ano-ano may mga radiation? X-ray, gamma rays, di ba? Yung mga magkakamag-anak, yan ang mga may radiation. Kaya hindi ka pwedeng matagal i-expose dyan eh. No, kasi masisira ang iyong mga cell sa katawan. Okay? Ayan, kaya nagkaroon ng scalar therapy, no? Dahil doon sa effect ng scalar or quantum, no? Pinapaganda yung inyong mood, ang inyong overall health, no? Tapos, it repairs the DNA. Okay? It stimulates the growth in immune system. No? Immune system lagi ang pinatutunguhan nito eh, no? Ito man yung quartz, no? Yan yung kinuha ni Superman doon sa ano niya eh. Tapos nakita niya yung tatay niya nagsalita, no? Ayan. So, anong ginagawa niya? Ina-absorb, store, and releases and regulates the energy. O, yan. Ganyan, ha? Yung device natin, merong quartz. Kaya, bawal siyang mahulog. Bawal malaglag kasi mababasag yung quartz crystal. Okay? So, ito yung hertz na sinasabi ko. Ang isang ganito ay 1 hertz per second. Yung sa atin, tera means 1 trillion. No? So, ayan. Galing yan kay Heinrich Hertz. No? Okay. So, when the human body is exposed to terahertz, halimbawa, may binlower ka, no? Yung frequency ng terahertz ay kapareho po ng sa human body, sa human cell. Yung frequency ng cell ng tao, pareho lang sa release, kaya meron silang, nagtatama sila, hindi nasisira yung cell, hindi rin nasisira yung DNA, no? Kasi po, pag humina ang immune system natin, ibig sabihin, bumaba ang ating energy. Ang energy na galing sa mitochondria. So anong kailangan gawin pagka mahina ang battery? I-charge. No? I-charge mo lang siya, lalakas na siya. In so doing, lahat ng cell sa katawan mo malakas na rin ang inyong immune system. Ganun lang po kasimple yung paliwanag doon. No? Humina ang katawan, bumaba ang energy, anong kailangan gawin? I-charge. Okay? Ang cellphone nga, tina-charge di ba? Hindi mo magamit pagka mahina na yung baterya. Ganon din sa tao. Simpleng-simple lang yung paliwanag doon. Okay? Non-ionizing ang energy ng Iteracare kasi hindi niya sinisira yung cell. Okay? So, yung hydrogen bonds na lahat ng cell ng katawan natin ay meron, no? It is the same as the frequency ng terahertz. Okay? Ngayon, yung sinasabing precision targeting. Yung pong live normal cell, no? Ay tinatarget ng terahertz at hindi namamatay. Lahat ng abnormal cell like cancer cell, no, like free radical, pag tinamaan ho yan ng terahertz energy, terahertz frequency, sila po ay namamatay. Okay, so namimili siya kung ano yung tatamaan niya na normal cell at abnormal cell. Okay, namamatay ang abnormal, yung normal cell hindi namamatay kahit dahil meron siyang threshold. Sasabihin niya, oh, tama na, fully charged na. Sasabihin ng cell, normal cell. Pero yung abnormal cell, like cancer cell, i-absorb niya yung terahertz pero wala siyang threshold. Sabihin, sige pa, energy pa, hanggang sa sumabog na siya. Nasira na yung kanyang mitochondria. Okay? So, ayan yung mga function, no? Okay. Ito yung summary, no? Ng terahertz, yung ating miracle blower. Okay? Sabi niya, it clears the extraordinary vessels of the body. It passes through the 12 main channels of the body. Yan yung mga ano po natin, mga lymphatics. Ang lymphatics po natin ang naglilinis ng ating katawan. It removes the toxin. No? Araw-araw meron tayong nakukuha toxin sa hangin,
sa pagkain, lahat yan toxin, no? It removes the unhealthy elements, no? Tapos, it unclogs, ito yung pinaka-importante, it unclogs the blood vessels, no? Kasi pag meron tayong sakit, halimbawa yung diabetes, no? Nababarahan yung ugat natin, no? So, pag inano natin yan sa influenza, no? Kaya nagkakaroon tayo ng problem ay yung blood flow, no? Hindi niya maialis yung mga toxin like yung viruses. Okay? So, ang favorite kong portion ay yung terahertz water. Lagi ko yan sinasabi, no? Anong importansya ng terahertz water, no? Ang terahertz water po ay fully absorbed by the cell membrane. So, may party line. Pakibaba. Ayan. Yung terahertz water, lahat sila ay pumapasok sa cell. No, yung tubig. Kapag ang tubig ay nasa cell, well hydrated. Okay? Yan, tingnan nyo, binoblower po, ito yung. Nakikita nyo po ba to? Yan. Ganyan ang pagboblower sa water, no? Whether mineral yan, distilled water yan, no? Or purified, or funeral water, no? Okay. Hindi po, mineral water po, hindi pure, hindi funeral. Ang ginagamit po sa pagboblower ay glass. Bakit po? Kasi pag plastic, pwedeng masira ng init. Pagka naman po metal, ma-absorb lang niya yung frequency. So, bago siya, kung titingnan niyo po ito, no? Bago siya uminom ng terahertz water, ganito po, dikit-dikit yung red blood cell. Pero after, hiwa-hiwalay na sa. Pag hiwa-hiwalay, maganda yung flow. Maganda yung pagkuha ng oxygen. Maganda rin yung pag-release ng mga toxin. Okay? Ito lagi kong sinasabi to Pagka bago ka mag-terahertz water, yung mga molecule, parang mga tao na nag-aabang ng sasakyan sa kalye, no? Agawan. Sige. No? Ganyan. Pinipilit nilang pumasok sa cell. Hindi lahat makapasok kasi dikit-dikit sila. No? So maraming naiiwan. Okay? Pag ikaw ay na-terahertz mo yung water, ayan, nakapila sila. Lahat sila nakakapasok unti-unti. Hanggang sabihin ng cell na, tama na, 10 lang ang laman. Pero sigurado makakapasok din yung iba sa ibang cell, no? At walang nasasayang. Okay, malinaw po yan. Ito ang tsura ng ating mga iTeracare device. Ito po yung tinatawag nating very common na classic. May 3 setting yan, 1, 2, 3. Low heat, low pressure. High pressure, low heat. High heat, high pressure. So, depende po yung kung saan part ng katawan nyo binoblower. Okay? Meron po tayong magaling na kasama. Ituturo niya sa inyo kung paano pagboblower. Ang pangalan niya po ay Sir Winston Cabrera. Huwag niyo isasabihin sa iba yun ha. Tayo-tayo lang nakakaalam nun. Sir Winston Cabrera. Ang galing niya, sabihin niya sa inyo. Sabihin niya sa inyo kung paano. Okay? Yan. 5th generation na Ito yung favorite ng iba dahil tahimik. Tsaka napakagaan. No? Dalawa lang ang setting niya. Okay? Isang low at isang high. Yan. Ay, yung isa pala, ito pala ay nagagamit mo siya on the average 30 to 45 minutes. Tapos mag-iinit. So, kailangan mo ipahinga. Okay? Ito naman, pwede mong gamitin tuloy-tuloy ng 3 hours. No? Hanggang ikaw muna ang mapagod at magpahinga. Okay. At ito yung favorite natin lahat. Yung Pro. Bakit? Kasi ito ay may cold setting na pwede sa mga babies, pwede rin sa mata o may problema sa mata. Yung dalawa, hindi pwede ha. Ito lang ang pwede. At saka ito yung favorite sa mga spa, no? Dahil nakakapagpa-facelift, no? Kikita nyo, gaganda kayo, no? Ganito na yung mga ginagawa ngayon no?
Meron akong kilala, taga Bicol. Ginamit siya, no? Nag-facelift, no? Pero 2 araw ginawa. Kasi naiwan yung kalahati nagkaroon bisita, nakalimutan yung kalahati. So para siya nagka-stroke, no? Pero kitang-kita niya yung difference ng left and right, no? Katunayan na talagang magaling, pwede mag-facelift. O yung mga gusto magpa-facelift, try the Pro. Okay? Mura lang yun kasi pag bumili kayo, pag gumastos kayo sa facelift, mahal po 'yan, no? Ito 'yan, ito yung pinaka-summary nila, no? Nakikita 'yan sa ating mga pages, no? Kung ano-ano ang difference niyan. Okay. Sabi ni paring Albert Einstein, sabi niya, the future of medicine is the medicine of frequencies, which is hindi na future kasi nangyayari na. Kung makikita nyo, yung tinatawag nating turo sa akin ni Sir Vince, yung AI, no? Artificial Intelligence, mag-search ka lang ng frequency medicine. Unang lalabas ay TheraCare. Sumunod na lalabas yung tinatawag, sabihin ko na, Healy. O, susunod na lalabas, Rife machine. Frequency lang siya, no? Pero lumalabas lahat yan dahil ito na yun Ang problema lang, yung mga kasamahan naming mga MD, no? Medical doctors. Ako po MD din matandang doktor, no? Mabait, madasalin, yan, mahiyain, yan, na doktor, MD. So, yung iba ayaw nila ng maniwala, no? Well, of course, to see is to believe, no? Pero sa dami, libu-libong testimonies, no? Na nakikita natin araw-araw, miracle is happening every day with iTheraCare. Okay? Tama po ba? Ngayon, meron akong tanong sa inyo, matapos yung malaman yung tungkol sa influenza at sa terahertz. Patingin nyo ba makaka-prevent tayo ng occurrence of influenza in our system? Yes or no? Yes. Yes. Yan. Salamat po. Sa tingin nyo ba kung ikaw ay nagkaroon ng influenza, mababawasan yung araw na ikaw ay gagaling agad? Yes or no? Yes. Ngayon, kung ikaw ay nagka-influenza at nagkaroon ka ng complication like pneumonia or bronchitis, gagaling ka ba agad pag ikaw ay nag-terahertz? Definitely. Yes. Definitely. Yes. Bakit? Kasi yung pangyayari na yan ay dahil lang sa word na inflammation. Namamaga yung tonsils, namamaga yung daanan ng hangin sa ilong, namamaga yung daanan ng hangin, yung bronchus, namamaga yung lung tissue. So, number 1 tayo sa inflammation, terahertz for inflammation. Anything, sinasabi nga, anything na may inflammation, kaya na terahertz. Okay? Tama po ba yun? Okay. Kamukha ko lang po yan. Hindi po ako yan. Sabi nga, health is the best investment. Okay? Kung kayo ay magbe-birthday ng August o September at sasabihin niyo sa akin na nag-iipon ako para sa facelift ko. No? Nag-iipon ako para makabili ako ng bagong cellphone. No? So, i-try niyong i-prioritize ng konti yung inyong pag-iipon. Parang, pa-birthday ko sa sarili ko yung Pro. Yan, ganyan. Kung hindi naman, pa-birthday ko sa sarili ko yung Premium. Kung wala pa din, pa-birthday ko sa sarili ko yung Classic. No? O kaya, pwede niyo naman ilambing yan sa inyong better half. No? Diba? Halimbawa, si Ma'am Emilia Ruperto, no? Yung mga nakikita ko naka-operate. Si Ma'am Emilia Ruperto ay magbe-birthday. Di pwede ka naman maglambing sa asawa mo. Honey, magbe-birthday na ako, baka pwede mo ako sorpresahin ng isang premium. Sorpresa no? Pwede mo ako i-surprise ng isang premium. No? Kunwari hindi ko alam, pero bibigyan mo pala ako ng premium. Okay?